I'm AJ, and for today's video, magagawa tayo ng makeup look for my first ever 7 Days Christmas Special 2023! So ayan, yun, sobrang ngayon ko lang siya magagawa, but at least, di ba, na matutuloy din. Siyempre, hindi pwedeng walang 7 Days Christmas Special bago mag-end ang 2023. And syempre, sobrang special kasi ang first look natin is the one and only my idol, my ultimate, Beyonce! Nagayahin natin ang kanyang premiere night look sa kanyang movie Renaissance na napanood namin last week, December 3. December 3, 2023. So, ayan, sobrang excited i-share sa inyo ang aking experience mapanood ang aking idol. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's go and start! So, of course, dapat bago tayo magsimula, maglagay muna tayo ng primer. I'm gonna be using the Get Ready With Me primer. So, hindi ko pa napanood si Beyonce ng live kasi nung pupunta siya dito 2007, yun pa lang yung kaka-start ko pa lang siyang magustuhan. Tapos, syempre, wala pa naman akong pera nun kasi student pa lang ako and malayo talaga siya sa amin, hindi ako nakapunta. So, yun. Tapos, hindi na siya bumalik sa Philippines ever. That was her B-Day era tour. So, hindi na siya bumalik. So, yun. Nasasad ako kasi eto na lang yung chance ko na mapanood ko yung concert kahit siguro sa cinema. So, talagang pumunta ako at pinanood ko. Pitch corrector, I'm using the Get Ready With Me pitch corrector. So, syempre naka-attire ako. Suot-suot ko ang Renaissance. Wala kasi akong silver na costume. So, ang ginawa ko, yung pinaka-mag-glitter ko na damit na hindi ko talaga masusuot everyday. Yun yung sinuot ko. And, meron naman akong black. So, ayun. Yung minachi-machi ko na lang yung mga black ko na may mga glitter-glitter. Yung pants ko na may glitter-glitter. Ayun. So, di ba glitter? Parang may mga diamonds, crystals. Ayan. Mura ko lang naman sila nabili. So, yun. Kasi, kaya ako bumili ng mga ganun. Parang nga pag nagko-cover ako ng mga dance or mga music, ganyan, is meron ako parang pang performance outfit, mga ganon. So, yun, na-matchy-matchy ko naman sila. So, yun. Tapos, pagdating namin sa SM, kasama ko yung kapatid ko. Ay, naloka ako sa price. Yes po. Binigay ko 1,000 pesos, diba? Tapos, nung pagbigay ko ng 1,000 pesos, sabi, ay, kulang pa po. Kulang! Dalawa yung binili kong ticket, tapos kulang yung 1,000. Kala ba isang ticket? 520? Parang ganun, 520 pesos. Nashock ako. Sabi ko, oh my gosh, kulang pa yung pera ko. 1,000. Ang mahal pala, hindi ko, akala ko mga 300 pesos na mga ganyan. Hindi ko yung na-expect na ganun kamahal yung ticket ni Queen Bey. Pero para sa akin, sige, okay, go na. Kasi, hello, i-compare ko naman sa ticket, sa totoong ticket ng concert. Siyempre, mas mahal yung ticket ng concert. So, sige, go lang. Concealer, Get Ready With Me ulit. Lagay ako dito sa nose and dito sa chin. Habang nandun na kami sa loob, ang ine-expect ko is mga 4 lang yung manonood or mga 5. Kasi nga, feeling ko, kasi second day na yun eh. Third day na? Third day na ng showing. So, iniisip ko, kung hindi pa ako manonood, kung papaawodi ko pa next week, baka hindi na siya showing since nasa probinsya ako eh. Feeling ko wala naman masyadong makaka-Beyonce dito, ako lang, no? So, ayun, pumunta na ako. So, pagdating ko doon, merong parang 2 na nanood, tapos may pumasok na solo. Tapos kami, so kami ng kapatid ko, 5 lang kami nandun sa loob ng cinema, solo namin. Tapos, bago magsimula yung movie, may mga dumating pa, mga ate girl. Ang dami nila, siguro 5. So, parang total of 10 kami dun sa loob. So, ang saya. Kasi, hindi pa magsisimula pa lang yung nagdilim na yung ilaw ng cinema. Sigawan na kami. Pero kahit ang unti namin, ang saya-saya lang. Oh my God! So pretty! Tapos, ayan nga po, lumabas na nga si Queen Bey. Ayan na, lumabas na siya. Ang ganda-ganda ng suot. Grabe, sobrang pretty. Grabe yung reaction ko doon. Talagang
wow, ang ganda ng makeup. Tapos yung damit niya, may mga glitter siya dito, body glitter. Sobrang pretty talaga. Sabi ko, oh my God, sobrang performance. Alam mo yun, kahit kasi napapanood ko na yung iba sa TikTok, so hindi na siya bago sa akin. Kasi parang half, 50% siguro na napanood ko sa movie is nakita ko na sa TikTok kasi nga pina-follow ko nga si Beyonce. So, pag may mga nag-upload ng mga concert niya, napapanood ko yung mga clips. So, yung iba, hindi na ako na-shock sa mga pangyayari dun sa movie. Pero, syempre, yung mga behind the scenes, yung mga vlog, kasi may vlog dun si Beyonce. Siguro mga 3 kanta. Yung robot na yun. Lumalabas si Beyonce. Lumalabas yung vlog. Nagkwento siya yung mga behind the scenes, yung mga ganyan. Kung ano yung mga nangyari, kung paano nag-start yung concert, paano siya nabuo, yung ganyan, yung setting, yung design, and everything. So, yun, maraming mga behind the scenes ang naikwento doon. Yan, naikwento niya doon. Grabe ka namin! Grabe siya! I'm gonna use the BLK powder. Translucent loose powder. Gusto ko yan, ano? Nakakatawa kasi akala ko ako lang yung fan doon na magko-costume talaga. Pero yung dumating yung mga ate girlies niya, as in naka-complete, ano sila, costume, as in naka-Beyonce na damit. Tapos yung isa naka-silver na outfit, so sobrang sexy, like, oh my God! Hindi lang pala akong fan ni Beyonce dito sa amin. So yun, nakakatawa lang. Para sa black dito sa outer area, I'm gonna be using the BT21 Vice Cosmetics collaboration. Itong black kasi ito lang yung meron akong black na shadow. Hindi natin itong brown dito na palette. I'm gonna put it here inside. I'm gonna use Estee Lauder, the gold one. This one. Gonna put here inside. Silver naman. Ay, ganda dami. Grabe naman niya. Ang masisay ko talaga dito sa tour na ito is sobrang pack na pack ang mga costumes niya. Grabe, as in, from lahat ng kulay yata na suot niya, from black to white, to green, to red. Oh my gosh, sobrang pretty. As in, yung mga costumes, like, parang every night, every tour is fashion day. Ganon, fashion event. Sobrang ganda ng costumes. Sayang di mo nakabutan yung everybody unmute. Yung wala iibig. Nakamulag yung camera ko. Sabi everybody unmute naman. Lagay tayo ng eyeliner. I'm gonna be using the Unclutes eyeliner dito. You want red pencil? Oh yeah. The eyes, I'm just gonna put some lashes on using the Powlash para sa ating pilik. I'll be back. Is that ego with that Creole and the Texas band? Cause I say, we facing your paper. We're gonna use a nutmeg from the Ready With Me Cosmetics Velvet Setting Powder to, you know, put powder because I'm very oily. So I'm gonna use it to put on our face.
powder. This is the loose powder from Get Ready With Me in Milky Way shade. Mag-opera na naman. Yes! Ay, bitin. Yes! Ano ba yan? Contour tayo. Brown tour, brown tour. I love you, Queen. Contour na may glitters from Vice Cosmetics. Peach one. Is that here? I'm gonna use a highlighter from Dior. Dito lang sa nurse ko. And I'm gonna use my fingertips. Dito rin konti. Bigyan ko lang yung mga walang laman sa kilay ko. I'm gonna use the Wet n Wild pencil. Make brow pencil. Make me happy. Joke. Intro lang. Go before I go. Lip liner from Get Ready With Me ulit. Love Bug ang shade nitong lip liner na to. I'm gonna use the BLK Cosmetics lipstick Brown Sugar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you so much. You are so amazing. This is the legendary Diana Ross. So I'm just gonna put my wig on and then I'll be back. Ariel, nasa ano siya? Ariel yan. I love that you can't help but be yourself around me. Yourself around me. Get into this Virgo's groove. I wanna hear you say my name. Ready, girl. Baby, I feel your energy tonight. Do we have any naughty We coming straight out the jungle, huh? Johnny may not trust that she spend that she looks so good. Parang toxic na yun. Oh, toxic. Oh, ano? Katalagan. Toxic. Toxic yan. Tell mama that I do it for you. Nakainsan na. Ah, drunk in love. Flashing lights, flashing lights. You got me, baby, I want you. When you walked up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby, be all night. Beautiful bodies grinding over that club. Say,
your mother. This body make you dance. Kahit ang unti natin. Uy, meron pa. So, this is my final look. What can you say about my leg? Arte-arte yarn. Sad lang ako kasi wala akong silver na hair. I mean, blonde na hair. Kasi ito is medyo dark pa siya. Diba yung kay Beyonce kasi nasuot puro ganito yung color. Tapos hindi siya straight. So, medyo curl-curl to. So, yun lang. Sad ako kasi hindi ko magkaya ng gayang-gaya yung hair ni Queen Bey. But anyway, guys, I hope you guys like my look. What can you say about my look? So, ayan, story time na tayo dun sa nangyari dun sa movie. So, ayan nga, dahil I think lahat ng movies ni or mga palabas si Beyonce pinapanood ko. So, parang yung itong Renaissance is parang yung mga per cut niya or yung how she edits the film. Kasi talagang mahilig siya yung sa mga editing part. Talagang tutok si Beyonce dyan. So, parang medyo familiar na ako kasi yung parang past, palabas. Ang huli niyang palabas kasi yung 2020, yung The Gift. Yon yung may movie rin yun yan, The Gift na album. So, yun. So, parang same rin sila, pero more on, kasi yung culture nila, ganyan. This is more on yung tour life niya. So, yun. Medyo maganda rin kasi, tsaka yung, yung isa yung Homecoming. Yan, medyo rin yan, movie din yan. So, this one talaga yung process ng tour, kung ano yung mga nangyari. Sobrang pagod daw siya. Kasi nga, di ba may anak na siya, so sobrang ibang experience niya. Compare din sa dati na... So, ayun, sobrang nakakatuwa naman kasi talagang sobrang galing ni Beyonce kung paano niya sabay-sabay yung pagiging mommy niya. Tapos, syempre, nag-tutor siya, nag-rehearse siya. Tapos, nasira pa yung niya. Ay, na pala ako masyado na ako. Tawag sa ganyan. I-spoiler alert na yata ako, so hindi na masyado ako dig in doon sa mga yung mga pwede niyong mapanood. Pero syempre, showing pa rin siya hanggang ngayon. Natutuwa naman ako kasi akala ko mawawala na agad siya after 1 week. Kasi yung iba ganun kasi lalo na pag mga concert lang, itinatanggal agad, pinapalit nila yung mga mas mahatak na movie. Pero ngayon meron pa din. Showing pa rin ang Renaissance Tour. So yung mga gustong humabol, showing pa rin po siya. Kasi this is really a nice experience na hindi naman natin magagawa. Hindi tayo makakanood ng concert na feeling ko hindi na siya mag-tour sa Philippines ever. So na lang, cinema na lang tayo. At least, di ba parang experience din natin, nakita natin siya sa cinema. At least sa cinema, no? Parang nandun din naman tayo. Gusto ko nga magsayaw dun sa mismong sinehan mag-party-party ako dun kasi nahihiya ako kasi sila hindi. Pero may times, may part na nagsasayaw talaga sila dun. Yung mga ibang kong kasama, sayo-sayo sila dun. Pero yun, so sobrang ganda experience, sobrang happy ko. Wala lang tumbler. Gusto ko kasi yung tumbler na Renaissance. Walang tinda So, yun na nga, si ate mo Beyonce, I'm just so happy to watch her kasi, this is a once-in-a-lifetime experience as a fan, as a major fan since 2007. I'm just really happy na napanood ko si Queen Beyonce sa cinema. I think this is my first time to watch a concert film in a cinema kasi napanood ko syempre yung ibang mga concert film pero sa Netflix lang. Pero ito talaga sa sinihan, first time ko manood.
And I'm so happy. It's very worth it, even though it's 500 pesos yung ticket. So, but it's worth it. So, yeah. I love it so much. And after nun, there's a preview nung kanta niya, na bagong kanta niya na House. My House ba yun yung title? And I'm gonna upload that on a separate video na lang kasi gumagawa naman ako ng reaction video, diba? So, yun. Panoorin niyo na lang doon yung reaction ko. And ano pa ba? I think that's it. I'm just really happy for her. I think this is really such a successful film kasi kumita siya ng 20 plus million in the first weekend. So, malaki na yon as a concert film. Although, hindi naman siya yung number one. Number one siya for last week. Pero yung sa buong mundo, hindi naman siya nag-number one, but still okay kasi successful pa rin naman siya. So, yan lang. Thank you so much. Nainggit ako kasi sa Manila, ang daming event na yung mga Bayhives, nandun sila, sama-sama sila doon, and talaga naka-costume sila. And may mga drag queens, ganyan. Talagang may event talaga sila na premiere. Sayang nga kasi hindi ako nakapunta, or sana at least malapit ako para naka-join ako doon kahit solo ako. Pupunta talaga ako doon. Ano kaya feeling na gano'n yung mga kasama mo mga Bayhives, no? As in, sama-sama kayo sigaw. Kasi may mga videos na nakita ko sa Facebook, kaya sila habang nanonood sila, nagpa-party-party. Talaga nakatayo sila sa cinema, nagpa-party-party sila doon. So, yun lang. Sana ma-experience ko rin yung ganun. Siguro next time. Sana may next time pa. Sana meron pang marami pang next time. Marami pa siyang gawing album, and singles, and concert films. Maybe movie, another movie, diba? And siyempre, still waiting for the visuals. Pero sabi niya nga, you are the visuals. We are the visuals. So, yan. Baka hindi niya talaga i-release yun, mga music videos yun. In-scrap na niya. At least, diba, this album is a history kasi first time na walang music video kahit isa. O, diba? At least siya lang yung ganong album na walang music video. Pero hindi ko sure ha. Pero feeling ko naman, siya lang yung may artist na walang music video. Pero siguro nung panahon yun, yung mga wala pa talaga mga video. So, yan lang. Talagang kailangan yung pakinggan yung mismong buong album, The Renaissance itself. Kasi talagang party, it's being liberated, you know, loving yourself, loving your loved ones, your partner, yung ganyan. So, yeah. I love it. I love this album and I love the Renaissance film. So, that's it. Thank you so much. And this is my first ever Christmas special for our 7 days Christmas special look. And I'll see you guys again on my second one. Thank you so much. Please don't forget to follow me on all my socials. And of course, subscribe to my YouTube. See you guys again on my next video.